pang hindi kasama. 21 pa lang po yun, ang mga nakalista. At subalit, ang pinaka-sentro sana na siyang pinakadugtungan ng punong arkitekto. Kung sino talaga ang nagdisenyo nito, hindi po nakasama si Martin Romualdez. In fact, tudo atake siya ngayon kay Gutesa, itong Master Sergeant Gutesa. Binalikan po nila ito, at tinira na ng dalawang kunwari ay mga kasamahan niya na nakatalaga din bilang security escorts kay Saldico, at sinabi nilang walang katotohanan ang mga pinagsasabi nito ni Master Sergeant Gutesa. But expected po yan, mga kababayan, including ang pag-discredit kay Gutesa na ang kanyang notarial services ay peke daw, bogus, at walang visa dahil dinaya ang pagpapanotaryo. Pero para sa pananaw ng ordinaryong mamamayan, regardless kung nanotaryo o hindi, hindi naman po sa korte ginamit ito. Ang importante, sinumpaan po niya yon sa harap ng Senado, sa loob ng komitiba, at sa harap ng buong mamamayang Pilipino. Sa Pilipinas at buong daigdig na nakapanood po doon, ay nanumpa si Ginoong Gutesa. That is already more than enough para po bigyan ng bigat at katuturan ang kanyang mga naging pahayag. The technicality of notarial notes doon po sa nagnotaryo, secondary po yun, pwede po yun ma-revise at pwede po yun magkaroon ng amendment doon sa kanyang naunang salaysay. Ang importante, sinusumpaan niya in an open public forum, officially sa Senado, and right before the nation. Yun po ang mahalaga dyan, but hindi daw kakasuhan si Martin Romualdez. Ang sagot ni Remulla sa tanong na yan sa media briefing kaninang umaga ay dahil daw wala pang corroborative na mga nagpapatotoo o dumudugtong doon sa binabanggit ng isang testigo referring to the testimony of Master Sergeant Gutesa. Aba, di po ba nauna nang sinabi sa sinumpaang salaysay na mag-asawang Diskaya na ang pangungulikta ni Saldico ng limpak-limpak na mga salapi, by the hundreds of billions of pesos or millions of pesos to the several tens of billions of pesos ay ginagawa niya sa pamamagitan ng utos at pakikipag-usap nila o ang kanilang arigluhan ni Martin Romualdez. Nakalahad yan at nakasaad sa joint affidavit po ni Sara Diskaya at ni Carly Diskaya, mag-asawang Diskaya, na binabanggit nila na ang pangungutong, ang pangkobra ni Saldico ng almost umaabot ng 25% to 30% ay nanggaling din sa utos at ariglo nila ni Martin Romualdez. Hindi pa kasama siyempre ang mga kongresista na nagkumukuha din ng 15%, mga kababayan. So ano pong hinahanap ni Boyeng Remulla na sinasabi niyang corroborative component? Nauna na ngang ipinahayag po ng mag-asawang Diskaya sa kanilang joint sworn affidavit or joint sworn statement. Hindi ba ito ay tumutugma sa direct open testimony na inilahad ni Gutesa? So, malinaw na hindi po interesado si Marcos, sapagkat magbarkada po ito. Marcos, si Boyeng, si Martin Romualdez, magbabarkada po ang mga ito. Hindi po totoo na sila ay kunwari mayroong hidwaan o hindi pagkakaunawaan dahil sa pagsambulat nitong mga iskandalo ng trilyon pesos na pangungulimbat at pandurobo sa kaban ng bayan sa flood control projects na ito. Hindi po. Magkakabarkada po yan si Tambaluslos, si Remulla, si Marcos, at even itong sila Saldico. They are part of the overall gang of criminal syndicate plunderers na nagpaplano kung paano po ang pagkatay at pag-atake sa pundo ng bayan.
Kaya expected po natin na palulusutin at palulusutan ni Boyeng Rimulya ang itong involvement ni Martin Romualdez na ito. Kaya hindi siya sinama, no? Itong kay Saldico, ito din po ang binabanggit ko. Sapagkat kung politikong-politiko ang nakaupo sa isang sensitibo na posisyon sa isang very sensitive and important agency of government such as the Department of Justice, ang mangingibabaw po dyan ay ang laro ng politika at ang kanilang mga vested interest bilang mga magkakasabwat na politiko. How would you expect Rimulya to do the investigation on Martin Romualdez and eventually file relative cases of plunder among other criminal offenses kung ang pagkakaroon ng ganyang investigasyon will eventually lead to Marcos Jr.? Siyempre, hindi niya gagawin yun, mga kababayan. Kaya nga ito ang nangyayari. Out of compliance, they appear to be doing something, pero sa talaga namang wala ng katuturan ang ginagawa nila. For example, ito ngayon, dahil mukhang naririnig na nila ang ugong-ugong that Magalong cannot be controlled and he wants to speak out and reveal ang mga kahindik-hindik na mga investigasyon na kanyang nakuha dito po sa kanyang pagiging bahagi ng Independent Commission on Infrastructure or the ICI. Ngayon po nagpahayag itong pambansang barker ni Marcos na si Aling Claire Marites, ang butangera ng palasyo. Butangera ng palasyo. Sabi niya, tinitingnan daw ng Pangulo ni Marcos Jr. ang possibility of a conflict of interest kay Mayor Magalong dahil isa siyang politiko, aktibo siyang alkalde, at may possibility po na may mga proyektong naganap sa kanyang lungsod. O kaya, mayroon siyang konflikto sa ilang political personalities na hindi kalinyada sa kanyang grupo. Yun ang gustong palabasin ni Marcos at nila sa palasyo, no? Nila Bersamin. No? O by the way, si Lolo Lucas Bersamin hindi nagpahuli. Itinuro po siya ni former Undersecretary ng DPWH itong si Bernardo na 15% ang kinakatay niya. At ang tagakatay niya itong si Ulaybar ng DepEd, no? Para hindi halata, sa DepEd idinadaan, no? Baka hindi ito flood control kundi mga school buildings ito o iba pang projects. Bakit taga DepEd? Pero hindi naman po magni-name drop ng ganong kalakas ang loob ni Ulaybar, Yusek din ito, ang kulukoy na ito, na hindi totoo na ipinag-utos ni Lolo Lucas Bersamin, ano? Ang 15%, 15 yan boss, ha? 15 yan boss, 15. 15%. Mantakin mo, 2.7 billion ang hininga ng 15%. Allegedly, ni Lolo Lucas Bersamin. Aba, magkano po yon? So mga 350 million pesos po yon, estimated. At ang tirador niya, itong taga Department of Education. So parang hindi siguro ito flood control. Ibang usapan nito, no? Baka school building construction o whatever other infra projects na dumadaan sa DepEd. Dahil kung flood control, nakasentro yon sa DPWH, ano? Mga kababayan. So, todo depensa din po ito si Lolo Lucas Bersamin, ano? Dapat po ang kanyang ginawa, kung may delikadesang na natitira sa kanyang pagkatao, sabi niya, my untarnished record will speak for itself. Bugok. Yun po ay luma na nang ikaw ay ma-appoint ni Pangulong Duterte at nang wala na si Pangulong Duterte, nag-iba na ang tono mo. Ikaw nga at ang anak mo, itinuturo, pinagtakpan lang ni John Vic Rimulya itong allegedly ang inyong pangungontrata ni Saldico, allegedly hinggil sa 8 billion pesos overpriced na mga rifles numbering to around 80,000 sa Philippine National Police na supply sana na pinalagan allegedly ni General Diwata Torre kaya siya nahulog sa kanyang tore ng kahambugan. Okay? So, ang dapat ginawa nito ni Marcos, sinabihan niya si Bersamin,
mag-leave of absence ka muna, Tatang, para magkaroon ng investigasyon, sapagkat siya po ang right hand ni Marcos, no? Among the cabinet secretaries, si Bersamin po ang tinatawag na primus inter pares, the first among equals. Ayon. So, hindi siya presidente, pero he can directly sign documents and memorandum and other proclamation orders of the president or executive orders by authority of the president. Ganyan po ang kanyang tungkulin at ang degree ng otoridad na ibinibigay dito kay Lolo Lucas Bersamin, ano? So yan po ay primus inter pares among the cabinet officials. So out of delicadeza, kung hindi po siya magkakaroon ng hiya dahil nasanay na ang mga cabinet officials ni Marcos na mga walang hiya, sa kagaya po ni Marcos mismo at ni Romualdez, di dapat si Marcos, sinabihan niya si Lolo Lucas Bersamin, pwede ba mag-tender ka muna ng leave of absence from your office upang mabuksan ng investigasyon itong pagkakasangkot mo sa 15, boss! 15! 15% ang kanyang kutong according kay Yusek Bernardo. Wala din siya pong iba pang ipinakitang counter evidence maliban po sa todo denial. Ganon din po kay Romualdez. Ito lang po ang gusto nating sabihin. Ano? Kung nagsisinungaling po ito si Bernardo, bakit sa dinami-daming mga cabinet officials ni Marcos, tinumbok niya talaga itong si Lucas Bersamin? Why? Kasi po, totoo na nangialam at nakikialam siya gamit ng kanyang puder. Matagal na po tayong nakakarinig ng ganyan. In fact, may isang cabinet secretary ba ang equivalent or undersecretary ng chairperson ng isang agency of government, sinabihan niya na para mapabilis ang mga proyekto ng presidente dahil ikaw ay appointed ng previous president, umalis ka na, mag-resign ka na. Otherwise, mapipilitan kaming ipulso ang kaso na isasampa laban sa iyo. Nanahimik na lang po itong kasama ko dati sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Iba po yan si Lucas Bersamin mag-operate, no? Ganyan po, no? Sabi nilang ging nanonood siya, good evening to everyone. Ayon. Rosana Pai Puentes, Wawi Jones, cheers from New Zealand. Kamusta kay Hannah Bro, kay Chichi Jones at kay Biggie Jones, Wawi Jones. Mga pamilya po ito namin doon sa New Zealand. Mga kababayan, out of delicadeza, if Lucas Bersamin, given his stature and position in the cabinet, ay dapat po nagtender ito ng leave of absence kung hindi man outright resignation. Pero wala po sa bokabularyo ng mga tauhan at kay Marcos mismo ang tinatawag na delicadeza. Ayun. So kung hindi po siya nag-resign, kagaya ng ginawa din po ni Manny Bunuan ng DPWH, sindikato din ng conflict of interest yun, sapagkat anak niya mismo ay nasa pamunuan ng isang malaking nangungontrata ng mga flood control at iba pang infra projects. No? Subalit ito ay pasimpleng itinago ni Bunuan. At nang sumambulat ang iskandalong ito, nagkukunwari-kunwari pa siya na wala siyang alam. Pero ang mga tauhan niya, hindi lamang ang mga undersecretary niya kagaya nila Bernardo at nila Cabral na kapalan, kung sa Ilonggo kapalan, kibulan o kalos, makapal ang pagmumuka, aba, hindi pa sumambulat ang galit ng taong bayan, hindi pa nag-resign itong si Bunuan. Kaya nga ito ngayon lumalantad na ang investigasyon. However, there is a twist right now, no, maliban na hindi pa ipinapasama sa gagawing kasong isasampa laban sa mga na-involved sa kriminal na pandarambong at malawakang pagnanakaw at pangungulimbat sa pundo ng bayan, hindi sinama si Romualdez. Ito pang twist, hindi po matutuloy malamang ang pagpapatuloy na partisipasyon ni Baguio City Mayor Magalong dito po sa usapin ng ICI na ito na nag-iimbestiga din, sapagkat ang posisyon ni Mayor Magalong ay dapat transparent, hayag
at lantad sa taong bayan ang ginagawang investigasyon. Ang posisyon ng maraming miyembro nito o mayoriya over kay Magalong ay dapat hindi daw isa publiko muna sapagkat delikado na magkaroon daw ng undue influence and mga public opinion na pwedeng pagmulan ng kaguluhan. Mukhang hindi sumasang-ayon po dyan si Mayor Magalong sa ganyang pananaw na itago, ikubli sa mga mamamayan ang proseso at nilalaman at tinatakbo nitong so-called Independent Commission Investigation na binuo ni Marcos. Sa kadahilanang ito ay mukhang inireklamo nga siya at lumabas ngayong araw ang notice na pinapa-double check ang validity and legal basis kung wala bang conflict of interest ang pagkakatalaga ni Mayor Magalong bilang special advisor to the Infrastructure Commission na ito na binuo ni Marcos. Pero alam na natin